Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ikalabing 5 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo nating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na bagyong Josie ay huling namatan sa layong 1,200 km silangan ng Timog Luzon. Kasalukuyan na nga po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap na nga lang po itong low pressure area. Sa kasalukuyan nga po, wala po itong direktang epekto sa ating bansa, kaya naman wala po tayong dapat ikabahala dito sa nasabing bagyo na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na ngayon ay isa na lamang ganap na low pressure area at nasa labas na nga rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nainasan nga po natin, gikilos nga po ito pahilagang silangan kung saan papalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bukod nga po rito sa binomonitor nating bagyong Josie na naging ganap na low pressure area, may panabago po tayong nabuo kasama ng panahon dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, na kung saan mayroon po tayong namamataan na panibagong low pressure area sa may kanlurang bahagi ng Luzon at huling namataan po yan sa layong 945 km west-northwest of extreme northern Luzon, na kung saan nga po pinapalakas nga rin po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na siyang nagdadala ng maulap na pabori na sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm na siyang nagpapatas ng manang alon ng ating kagatan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na mga isda at pumapalaot, especially dito sa nasabing area, na kung saan hinaasan nga po natin kikilos nga po itong low pressure area pahilagang kanluran, kung saan papalayo naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Natin makikita nga po, silangan po yan ng China. Ngunit habang papalayo nga po itong low pressure area nating monitor sa may kanlurang bahagi ng Luzon, inaasan nga po natin na bagya pa nga rin po itong papa-enhance ang hanging habagat or southwest monsoon, ay siyang magdudulot nga rin po yan ng mga ulap na papawirin at mga localized thunderstorm at mga bugso-bugsong hangin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Hindi naman po natin inaasahan na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras o araw, dahil pakanluran, hilagang kanluran nga po ang kanyang movement o yung pagkilos. At bukod nga po dito sa dalawang low pressure area nating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, meron pa rin po tayong minomonitor sa may silangang bahagi ng Mindanao na panibagong sama ng panahon na isa na nga lang po itong tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 45 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman po ito na umaabot sa 55 km per hour habang kumikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 5 km per hour. Nabagya nga po itong mahina ang kanyang movement papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility, at ito nga po ang posibilidad na mas lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya naman ngayon pa lamang po pinaghahandaan na po natin ang ating mga kababayan sa paglapit po nitong panibagong sama ng panahon na may potensyal na lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po yan na araw o kaya naman linggo. Nalabos po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa posibilidad na dumaan or pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, at kung pumasok nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay bibigyan po natin ito sa local name na Quiapo. Kaya naman agad po namin inilabas po itong issue na ito upang sagad makapaghanda ang ating mga kababayan sa posibilidad panibagong epekto ng samang panahon na nabuo dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Nakasalukuyan mayroon tayong tatlong minomonitor na cyclone na lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan upang makaiwas sa mga epekto na dulot nga po nitong mga panibagong system na nabuo sa may kanluran at silangang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan wala pa naman po tayong inaasahan na direktang epekto ang nasabing mga cyclone na nabuo sa may silangan at kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngunit pinapa-enhance nga po nito ang hanging habagat, kaya naman maging alerto pa rin po tayo, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan nga po natin makakaranas po tayo ng ma-improving weather or maaliwalas na panahon
Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm na dala nga po nitong hanging habagat na pinapalakas nga po nitong low pressure area na nabuo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na siya nagpapalakas ng hanging habagat at nagdudulot po yan ng maulap na paporing, especially pagsapit ng hapon at gabi. Sinasamahan po yan mga localized thunderstorm or mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa may area ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Cagayan Valley Region, Isabela. Makakaranas po yan pagsapit ng hapon ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan or mga buhos na mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga banta ng mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, 26 hanggang 32 degrees Celsius, Tugigaraw, 26 hanggang 38 degrees Celsius, Lawag, 26 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio, 17 hanggang 25 degrees Celsius, Metro Manila, 25 hanggang 33 degrees Celsius, Tagaytay, 22 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasan na agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan, Visayas, and Mindanao, sa kasalukuyan nga po, improving weather po ang ating inasan sa halos buong bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dun sa mga nasabing area, Palawan, Visayas, and Mindanao. Ngunit, lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm o yung maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dulot po ng mga localized thunderstorm. Kapag natapat po sa inyong lugar ang fully developed na mga cloud cluster o maulap na paporin at nabubuhos po yan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, katamtama ng isa mga malakas na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot po yan ng mga pagbaha sa mga babang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga bundok ng lugar. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga burot ng epekto nitong localized thunderstorm na may inasang agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa na umaabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 28 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo 24 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 32 degrees Celsius, Tacloban 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasan na agwat ng temperatura. Zamboanga Peninsula, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasan na agwat ng temperatura. Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasan na agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard or mga baybayin. Ngunit dahil nga po sa paghila nga po nitong low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, na pinapalakas nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan at Timog Mindanao na siyang nagdudulot nga po yan ng mga localized thunderstorm. Yung localized thunderstorm nga po, nagpapatas nga po yan ng ating karagatan. Na siya makikita nga po natin mayroon po tayong moderate to rough sea condition pa rin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Lalubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangisda, lalong-lalo na yung may malilit na sasakyang pandagat na mapanganib pa rin po na pumalaot dito sa nasabing area. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo at maging updated lamang po tayo. Kami inasa na taas ng mga pag-alon na umabot po yan sa 1.2 to 2.8 meters na mga taas ng mga pag-alon. Kaya naman mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na pumalaot sa nasabing area. Samantalang sa labing bahagi ng ating seaboard, slight to moderate ang ating mga pag-alon nating inaasahan na may taas na mga pag-alon na umaabot sa 0.6 to 2.1 meters ang taas ng mga pag-alon. At yun nga po ang pinaka-latest nating update sa maglagay ng panahon yung araw ng Miyerkules, ika-15 ng Hulyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. Ukulo nga po dito sa mga nabubuong masamang panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa magiging lagay ng ating panahon. Maraming salamat sa inyong lahat at maging alerto at update lamang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. Dahil ang panahon anumang oras maaaring magbago. Kaya manatiling maging alerto at updated lamang po tayo. Thank you and God bless us all.